Sound check. Sound. Sound check. Sound check. Amen. Magandang gabi sa bawat isa. Tayo papasimula sa ating gawain. At minsan pa, bago tayo magsimula, magsitayo po tayo lahat. At pasimulan natin purihin, pasalamatan natin Panginoon. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Pinupuri ka namin, O God, sinasamba. We honor you, Lord. Hallelujah, Jesus, praise you, God. Amen. Mga kaupo ng bawang isa. Amen. Tayo awit sa ating Panginoon. Awesome in this place. God is awesome in this land. Here in this house of God, great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for the miracle, setting up His free with a broken heart. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this. Awitin natin, I found. And I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found. And I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. And I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will. For the last time I found. And I found where I belong. I'm a living stone.
God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing and praise all over the land. Everyone in the valley, come to lift your voice. All those on the mountains are being glad. Shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and pray. Once again, let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing and praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountains are be glad. Shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Amen. Magsitay po tayo lahat. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause You gave me from the everlasting to the world He lived. The waters on His side. Awitin natin, You live, You live. You died, You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all You've done. Once again, my Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause You gave me from the everlasting to the world He lives. The Father's on His side. You live, You live, You died, You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all You, 'cause You gave me, 'cause You gave me from the everlasting to the world He lives. The Father's on His side, 'cause You gave me, 'cause You gave me from the everlasting to the world He lives. The Father's on His side. Uwitin natin, You live, You live, You died, You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all You, for the last time You live, You live, You died, You rose again on
for all you've done. Minsan papurihin natin ating Panginoon. We praise you, Lord. Hallelujah, Panginoon. Karapat-dapat kang purihin. Sambahin, Panginoon. Pasalamatan. Hallelujah, Jesus. Amen. Patuloy tayo mawit sa ating Panginoon. Sa malawanin na awitin. Heart of worship. When the music fades, all it strips away, and I simply come, Lord, just to breathe, Lord, just to breathe, something that's the word that will bless your heart, or bring I'll bring you more than a song, but a song in itself is not what you have required. You search me, you search much deeper within, to the waitings of peace. You're looking into my heart. Taas natin kamay. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. King of endless, King of endless world. No one could express how much you deserve. To the weak and poor, to the weak and poor, all I have is yours. Every single breath I'll bring you, I'll bring you more than a song, but a song in itself is not what you have required. Hallelujah. You search much deeper within, to the waitings of fear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, when it's all about you. It's all about you.
papurihin natin ating Panginoon. We honor you, Lord. Oh, sa Espiritu at katotohanan labarasanda. Suksong rabasi labarasanda de kia labaras. Oh, karapat-dapat kayo, Panginoon Diyos. Karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng paburit pagsamba. Karapat-dapat kayo tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian at lahat ng karangalan at pasasalamat. Oh, napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise God. Tunay na Diyos na pinaglilingkuran natin, hallelujah, ay siya lamang karapat-dapat. Amen. Hallelujah. Ang gawain ngayong gabi, hallelujah, hindi para kanino man. Hallelujah, kahit na para sa ating sarili. Hallelujah, ito ay para sa kaluwalhatian. Hallelujah, karangalan. Amen. Hallelujah, para sa pagsamba. Amen. Sa ating Diyos na buhay, ang pangalan niya ay Jesucristo. Amen. Hallelujah. Amen. Sino naniniwala ka na ang Diyos ay karapat-dapat? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin siyang muli, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming tagumpay. Hallelujah. The joy of the Lord is our strength. Amen. Hallelujah. Dumako tayo sa panalangin ngayong gabi. Angat natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya. Ang Diyos na buhay magpakailanman ay hallelujah, nakikinig sa mga daing ng Kanyang mga lingkod. Panalangin din natin ang mga prayer request ng ating mga kapatiran dito. Angat natin, amen, ang kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Hallelujah, mag-anak, amen, ganun din tayo. Banggitin natin ang mga miyembro ng ating mga pamilya na hindi ligtas, amen, ang kanilang mga pangalan sa harap ng Diyos para sila'y maligtas, hallelujah, mapalaya, mabago at makasama nating nagpupurit sumasamba sa Kanya rito. Ganoon din si, hallelujah, mga backsliders, amen, magbalik loob sa Panginoon sa mga huling araw na ito. Si Christian Bianco, si Elvin Magpantay, hallelujah, si Lisa Santos, si Joseph Santos, si Yuri Malgalio, patuloy natin banggitin, amen, hallelujah, mga nakakulong, dalawin doon ng Panginoon, si Brian San Agustin, Leggy Alarcon, Aladin Solang, pati na ang kanilang mga pamilya. Amen. Patuloy natin panalangin din. Hallelujah. May mga karamdaman. Amen. Lalo na ang mga pastor, asawa ng pastor. Hallelujah. Panalangin si Sister Michelle Olson. Amen. Hallelujah. Diagnosed ng breast cancer. Asawa ni Pastor Mark Olson. Bigyan ng himala. Pagkano din si Amy Saber. Hallelujah. Amen. Asawa ng pastor. Ganun din. Hallelujah. Si Sister April Garcia mula sa stroke. Pastor Champagne, ibangon sila ng Panginoon para makabalik na si Misteryo. Ganon din si Pastor Ricky Cordero, amen, Erning Villasis, patuloy natin iyangat si Pastor Frank at Vida Benaventura, Pastor Tony Tinyo, Sandy Malinaw, amen, ganon din si Pastor Ernie Guda. Hallelujah. Panalangin din natin patuloy ang pa na-stroke, amen, si Annie Macandog, Lelen Gleo, Irina Nardo Bautista, Henry Escobido, Merly Dalipe, Sandy Riandanga, Leo Quintana, Danilo Paner. Hallelujah, iligtas at pagalingin sila. Ganun din, hallelujah, si Arnel Cansana, Adela Digman, hallelujah, Teresa de Lagura, mula naman sa cancer, patuloy natin iyangat, amen, ganun din, si Nida Parasa, Sister Celia Malaluana, hallelujah, hipuin at pagalingin ng Panginoon, si Rose Cruz, panalangin din natin, hallelujah, patuloy siya, Olivia Santos Apostol, amen, Lois Umali, amen, himala sa kanilang mga kidney ngayong gabi. Ganun patuloy natin iyangat, hallelujah, ang mga kapatiran amen, na may high blood pressure at diabetes, si Brother Anton at Senil Layugan Senior, hallelujah, Alisa Masechura, John Pedroña, Jefferson Pascuala, amen, Edwin de Guzman, hallelujah, palayain at iligtas ng Panginoon at pagalingin. Patuloy natin iyangat si Sister Sonny Santos, Anita Concepcion, at si Sepredo Alcantara, hallelujah, amen. Ganun din patuloy natin iyangat si Veronica Mallorca, amen, si Baby Eliseo de Guzman, or rather Diezmes, amen, ganun din si Chris Daniel Santos, hallelujah, patuloy natin iyangat, amen, nalalapit na, amen, na matapos si Brother Joseph Layuga sa PNP training, amen, hallelujah, panalangin natin na patuloy na pag-iingat, hallelujah, kalakasan at tagumpay sa ating kapatid. Praise God. Sino dito, dumalo kayo, may pangangailangan sa inyong puso at buhay, yan nakikita ng Panginoon niya, patuloy na panalangin din ang mga businesses ng mga kapatiran dito, amen, si Lorena, amen, Lenlen, Vincent Carissa, Topper, Mark Go, amen, Jem at May, Gold Family, Joshua at Michelle, ganun din ang business ng mga Laria, amen, ng Midel at silang
silang family, pagtagumpayin, palaguin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Patuloy natin panalangin ang Kainta Church, ang ating mga daughter churches, amen. Si Pastor Daniel at Sister Rosel Gohol, sa Angono, hallelujah, amen. Panalangin natin si Pastor Ace at Grace de la Cruz sa Transition, hallelujah, amen. Ihanda mga puso, alam mga kapatiran doon, amen, at maugnay, amen, sa hallelujah, puso at buhay ni Pastor Mark at Jelly, hallelujah. Panalangin din natin, of course, hallelujah, ang amen, Binangonan Church, hallelujah, si Pastor JM at May Mirasol, nandun sila sa Angono, hallelujah, nangangaral doon, tulungan sila ng Panginoon doon. Ganun, of course, hallelujah, ang bagong church, amen, na matatatag sa Kawayan City, Isabela, amen, hallelujah, handa mga puso rin doon na ililigtas ng Panginoon, hallelujah, para pagdating doon ni Pastor Ace at Grace, maraming ani ng kaluluwa, hallelujah, bangunahan sila, amen, sa lugar, amen, na mabunga at merong revival. Panalangin din natin, of course, ang bawat fellowship church natin dito sa Pilipinas, mula Hulo hanggang Apari, sa bayan-bayan at lungsod. Bigyan tayo ng maraming ani ng kaluluwa ng Panginoon sa pangunguna ni Pastor Boyet at Sister Susan De Cepida. Amen. Hallelujah. Panalangin din natin ang Guam Conference darating, amen, sa next week. Pagpalain, amen. Hallelujah. At patuloy na, amen, tulungan si Pastor Jesse at Angel Clark. Ang susunod na conference ay sa, hallelujah, Iloilo City naman. Amen. Hallelujah. Bago ko makalimutan, panalangin din natin ang revival natin dito, hallelujah, mula Huwebes, amen, na darating, Biyernes, hallelujah, sa Men's Discipleship, Sabado at Linggo with Pastor John, hallelujah, amen, Ramos, amen, patuloy na tayong pagpalain ng Panginoon at gawing matagumpay. Of course, ang ating Mother Church sa Chandler, Arizona, USA, hallelujah, si Pastor Campbell at Connie, patuloy na pagalingin ng Panginoon, hallelujah, lubusan, kalakasan sa kanila. Ganun din sa bawat fellowship leader natin sa mga bansa, sa pangunguna ni Pastor Greg at Lisa Mitchell. Hallelujah, panalangin natin na sila sa Prescott, Arizona, USA. Of course, ang ating mga misyonero na Pilipino, patuloy natin panalangin sila. Hallelujah, magitin yung kanilang mga pangalan, mga bansa na kanilang pinagpapagalan, ang Thailand, Laos, Cambodia, amen, hallelujah, UAE, Indonesia, panalangin natin ang Taiwan, ganun din of course ang Malaysia, amen, Hong Kong, Vietnam, Myanmar, India at China. Panalangin din natin ang Israel, hallelujah, at ang Ukraine, matigil na gyera para ang mga manggagawa natin doon ay makabalik na at maipangaral ang Ebanghelyo. Panalangin din natin ang bansang Pilipinas, amen, mula kay Presidente Bongbong Marcos, Sara Duterte, hipuin ang kanilang mga puso, ang kanilang mga pamilya, bawat government official natin, tulungan, amen, ang mapangunahan ng ating bansa sa katwiran, amen, pero lalong-lalo na, amen, ang ating butihing mayor dito, si Mayor Vico Soto sa Pasig, amen. Halal tayo mananalangin na sabay-sabay sa pagbubukas. Buksan tayo ni Brother Vince Baruel sa panalangin. Tumawag tayo na may pasasalamat. O Diyos, tunay na ikaw ang Diyos na napakabuti. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami binibigo o kinalilimutan man. Patuloy na tinatagpo ng aming mga pangangailangan, kaya ngayong gabi, patuloy kaming nananampalataya sa iyong kapangyarihan. Panginoon, na iligtas ang aming mga mahal sa buhay. Bawat pamilya representado rito, miyembro, Panginoon, na hindi ligtas, palayay mo sa kasalanan. Kalagin niyo ang kadena ng Diablo sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo, pati ng mga backsliders, Panginoon, ang mga nakakulong, mga pamilya nila, o Diyos, dalhin niyo sila rito, o Panginoon. Pagaling niyo may mga karamdaman, Panginoon, sinasamayin namin ang espiritu ng cancer at tumor, pinalalayas namin sa mga katawan na aming binanggitan. Ganon din, Panginoon, ang sakit sa kidney, stroke, high blood pressure, diabetes, sa pangalan ni Jesus na ang kinaming Panginoon, ang tagumpay sa aming revival, sa bawat conference o sa buong fellowship. Jesus. O Panginoon, makapangyarihan sa lahat, pinupuri, sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ni Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Panginoon, samahan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Buksan po ninyo ang aming isipan, ang aming mga puso, Panginoon, na tanggapin ang kalooban na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Gamitin niyo po ang aming pastor, Panginoon, Pastor Mel Bianco, na siyang inyong pahiram, Panginoon, Lord God, ang inyong banal na langis upang ipahayag inyong kalooban sa bawat isang nandirito, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, Lord God, sa gabing ito na aming ma-overcome, Panginoon, ang aming struggles against sins, Panginoon, at kami mapagtagumpayan ang mga battles na kinakaharap namin sa pang-araw-araw. Panginoon, lapit namin ang mga prayer request, Panginoon, ang mga karamdaman, ang mga misyonaryo, Panginoon, Lord God, na may mga sakit, Panginoon, ikaw ang magpo-provide at magpapagaling sa kanilang mga
karamdaman. Panginoon, Ikaw ang may alam ng lahat, Panginoon. Wala kaming magagawa nang wala kayo, Panginoon. Sa gabing ito, Ikaw ang manguna at basbasan ninyo kami ng inyong banal na Espiritu. Muli, pinupuri, sinasamba namin ang inyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome po sa The Door Christian Fellowship sa ating evening worship. Salamat kayo. Naririto tayo magkamayan ngayong gabi. Hallelujah. Habang inawit natin, halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Linet sama-sama. Linet sama-sama, puwiin natin siya. Linet sama-sama, puwiin natin siya. Ibang nakakangilong kamay, itaas sa ikuan. Lahat ay magsabing Diyos sa iwan. Muli, welcome po sa ating evening service. Salamat kayo nakadalo. Amen. Alam kong magpapalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Tayo po'y darako sa ating mga announcement. Amen. Paalala. Amen. Muli, Pastor natin, Pastor Melchizedek Bianco, Sister Alicia. Kung meron po kayong katanungan, pwede nyo po siyang lapitan o panalangin. Gusto nyo pong kayo may panalangin, humingi ng biblical counseling and advice. Amen. Lapitan nyo lamang po ang ating pastor. Amen. Meron din po siyang number sa likod, sa flyers. Pwede nyo po siyang kontakin gamit yun. Amen. At kung gusto nyo pong manalangin, amen, open po ang ating church araw-araw. Kausapin nyo lamang po ang may mga susi at pwede nyo rin po akong kontakin. At of course, ang ating midweek service, every Thursday, 6 p.m., nagbubukas ang ating pinto para sa pananalangin at paghahanda at 7 p.m. naman po ang ating simula ng ating pagsamba. Amen. Sa mga kabataan, every Friday meron tayong youth fellowship. 7 p.m. open sa mga edad 13 years old hanggang 25 na single. So patuloy kayong umattend at mag-invite. Amen. Every Friday po yan ng 7 p.m. At ang ating revival, dito sa Pasig, June 5 hanggang 8, with Pastor John Ramos, 5 at 6 po, mga kalalakihan, sa Mandaluyong tayo, so magbe-break ng Biyernes at sa darating na 7 and 8 ay tuloy ang ating revival. So, alam ko, amen, sinabi kanina, meron ding Women's Fellowship. Amen. So, June 6 po yan, mga kalalakihan. Amen. Sa Mandaluyong tayo at mga kababaihan po ay dito po kayo. Amen. At sa June 14, meron po tayong, amen, na-move po ang Youth Fellowship sa Cainta. So, itutuloy po ito ng June 14. Amen. 6:30 po yan. So, maaga po tayong aalis. Papunta roon, maaga tayong mag-ready. Siguro mga 5 p.m. siguro ready na tayo para pumunta ng Cainta. June 14 po yan, Youth Fellowship sa Cainta. At sa June 21 naman po, meron tayong gawain sa Binangonan. Invite tayo ni Pastor JM, Sister May sa kanilang 180 Jam and Outreach. Amen, sa Binangonan. Siguro maaga rin to dahil probinsya doon. So, magiging busy po ulit tayo sa buwan ng June. Amen. Patuloy po nating suportahan ang ating mga gawain. Amen. Kung wala na po ako nakalimutan or may ididagdag, amen, si Pastor na po ang magsasabi. Amen. Tayo po'y darako sa pagbibigay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ni Pastor Mel. Purihin ng Panginoon. Salamat po. Narito kayo ngayong gabi. Hallelujah. Handa magpurit sumamba. Na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Amen.
Tandaan nyo yung revival. Ayan ang tulak natin ngayong linggo. Praise God. Amen. Hallelujah. Bukas, amen, yung mga makakapag-decorate, rito, yung mga magde-decorate o makapag-decorate tsaka makatulong sa pagpinta. Amen. Hallelujah. Lapitan nyo ko. Amen. Hallelujah. Siguro yung sa likod, hindi ko alam kung papalitan natin ng kortina o kasi nagustuhan ko yung ilaw na nilagay natin dito, nakasabit, praise God. Siguro hanggang dito lang, huwag na natin ilagay rito nung anniversary natin, so ibalik na lang natin, praise God. So, ganon. At siguro kung medyo gusto nyo dagdagan, ay nasa sa inyo, praise God. Pero, amen, pagandahin natin ng konti para sa revival. Pipintahan natin ng sahig, amen, tatouch up natin, nakita nyo medyo marumi na. So, after 6 months, normal, so touch up yan, at iba pa, so, amen. Kung bukas ng gabi, amen. So ngayon, pagkatapos ng service, lapitan niyo po ako, hallelujah, at pag-usapan natin ang mga lalaki, magpipinda tayo rito bukas ng gabi. Praise God. And then, hallelujah, sa Miyerkules, meron tayong praying and fasting. Praying and fasting, hallelujah, para sa revival. Hallelujah, panalangin natin. Matagal na rin tayong hindi nakakapag-conduct ng prayer and fasting. So, buong araw na yan, mag-fasting tayo. Pagkatapos, mag-meet tayo rito ng 7 to 9 for prayer meeting. Sa Miyerkules. Pagkatapos, of course, para mahanda tayo sa revival, tulungan ng Panginoon ang revival natin. With Pastor John Ramos sa Huwebes. Biyernes, ay pupunta tayo sa mga kalalakihan sa Mandaluyong, mga kababayan dito. Mag-fellowship kayo. Amen. Hallelujah. At sa balik na naman tayo rito ng Sabado. Amen. Yan ay gabi-gabi alas 7. Amen. Pagkatapos linggo ng umaga, linggo ng gabi, kasama na rin natin siya. Hallelujah. Dito, pati na ang kanyang pamilya. Praise God. Okay, si Pastor John Ramos. Hallelujah. Huwag kayong absent. Hallelujah. Kikilos ito, makapangyarihang mga ngaral to. Hallelujah. Marami sa inyo narinig na siya sa conference. Amen. Alam na, nakatin ako ng mga revival niya at mga pangangaral niya, makapangyarihang ginagamit ng Diyos. Hallelujah. Pinagtatagumpay pa ng Panginoon. Report sa amin dito, ano ginagawa ng Diyos sa Indonesia. Hallelujah. Siya ang kauna-una sa ating fellowship na maging totally legal. Amen. Natatandaan nyo, karoon siya ng permit para mandon. Pagkatapos yung building, walang permit, church building, binisita siya ng police. Hallelujah. Amen. Itinulak niya. Hallelujah. Ngayon, hallelujah, hindi lang siya ang may permit, may bagong misyonero ron, galing sa ating fellowship sa Holland. Amen. Hallelujah. Pati yung pastor na yon, hallelujah, ngayon, misyonero, pati silang dalawa, may permit na, pwede na magtayo ng church. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. At makikita nyo rin, hallelujah, nagdala siya ng 2 disciple, Indonesian disciple, kamukha natin. Amen. Hallelujah. Pero ang salita ay Bisaya. Hindi po Indonesian. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay? Hallelujah. Ano pa ba? Amen. I believe yun na lang ating mga announcement. Praise God. Okay. Okay. Hallelujah. Focus tayo sa revival. Hallelujah. Services darating na Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Hallelujah. Okay. May bago po tayo kumuha ng offering ngayong gabi. Hallelujah. Tulad ng binanggit ko, yung mga 4 kaming naka-schedule. Hallelujah, na pumunta sa Malaysia. Hallelujah, amen. 12 lang kaming nakarating. Hallelujah. Katunayan, hindi nagsimula ron na upload. Amen. Si Sarah, hallelujah, at si Brother Jefferson, tsaka si May. Amen. Ang nakuha nilang schedule ay mali. Hallelujah. And so, kaya simula ron, kasi pala, amen, ay may gagawing makapangyarihang bagay ang Diyos. Hallelujah. Sabi ko na sa inyo, sa pag-ating ko ron, this is the most powerful Malaysian rally na naatinan ko. I wasn't expecting it. Amen. I was praying, nag-pray ako, katunayan na, hallelujah, nag-fasting din ako, hallelujah, para sa Malaysian rally. Hallelujah. At wow, amen, pagdating namin doon, hallelujah, wala si Pastor Campbell. Amen. Kaya ako naman kayo dinalo, tsaka ako, kaya kami pupunta niya para makita si Pastor Campbell. Hallelujah. Wala, ano mangyari? Huli nang cancelin ang ating mga ticket. Hallelujah. Amen.
Praise God. Amen. Kumilos ang Panginoon. Hallelujah. At, amen, tinagpo kami ron. Napakapang ginawa sa aming mga buhay. Kaya ngayong gabi, gusto ko nga, kumuha ng mga patotoo doon sa mga nagpunta. 12 kami. Nakarating doon. Hallelujah. Kasama si Aisen. Amen. Hallelujah. Nakapag-swimming si Aisen doon. Hallelujah. Wala si Sarah. Amen. Praise God. Amen. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Hallelujah. Katulad ng binanggit ko, siguro may mga 14 na bansa representado ron, hallelujah, ng ating fellowship. Amen. Dito sa Southeast Asia. Praise God. Amen. Hallelujah. Mayroong mga first time. Ilan ba mga first time doon? 5. No, 5 silang first time na makarating doon. Hallelujah. Actually, hindi. 7 pala sila. Hallelujah. The first time na makarating sa Malaysia. Amen. Hallelujah. At amen, pinagpala ng Panginoon ang aming trip. Okay, so, hallelujah, sa mga delegates, amen, hallelujah, amen, siguro pagkatapos nila magpatotoo, ay kung merong gusto magpatotoo, ay kukunin natin. Amen. Hallelujah. So, ngayong gabi, yung mga nakapunta ron, amen, kung may patotoo kayo, hallelujah, meron tayong open mic para sa inyo, sabihin nyo ang ginawa ng Diyos sa buhay nyo, hallelujah, ang inyong pasasalamat at papuri sa Kanya. Amen. Hallelujah. Meron ba rito? Hallelujah. Sino una? Praise God. Hallelujah. Okay. Okay. Ano? Okay, kayo. Amen. Hallelujah. Sabi na kayo, gusto nyo tig isang mic? Praise God. Welcome natin. Amen. Hallelujah. The Medels. Sige. Hello, good evening. Magandang gabi po sa inyo. Gusto ko lang ipatotoo yung ano. Actually, alam na to ng karamihan eh. Meron akong negosyo, alam niyo naman yung Boundary Hulog. Actually, tumatakbo siya, yung isa na lang. Kasi yung isa, hindi na naibalik sa amin yung sasakyan. Ginawa, siguro mag-iisang taon na to. Ginawa namin ni Karen, nag-file kami ng kaso sa Pasig. Dinaan namin siya sa legal kasi yun yung tama. Tapos, nung na-file namin yung kaso, naayos na namin lahat ng requirements, okay na lahat. Naghintay kami ng almost 1 month. Pagdating ng, siguro magwa 1 month yun, lumabas yung resolution, na-dismiss yung kaso. Naging pabor dun sa kumuha ng sasakyan yung decision ng yung piskal. Siyempre, para sa amin, masakit yun. Kasi, unang-una, nilaban namin yon sa tamang proseso, pero natapos yung proseso sa mali. Kasi tinanong namin sa ibang kakilala namin na pwedeng tumulong sa amin kung bakit gano'n naging kaso, gano'n naging decision. Isa lang yung sinasabi nila, baka nabayaran yung piskal. Tapos meron din kaming nakausap ni Karen dito sa sa fiscal office na wala talagang nangyayari sa mga kaso dito sa Pasig kasi mas lamang dito yung lagay. Talagang maglalabas ka ng pera. Kami, wala naman kaming kakaya maglabas ng pera. Siguro yung alam nyo kasi akala nyo kami maraming pera, pero hindi. Actually, hindi nyo lang kami nakikitaan ng sadness siguro. Kahit may malaki kaming problema, hindi kami nagpapakita sa tao na may pinagdadaanan kami. Kasi ayaw rin namin maapektuhan si Nicole, isa pa yun, sa problema namin. Kasi malaki na rin si Nicole, nakakaintindi na. After doon, marami kaming desisyon sa buhay. Ako, mali kondisyon na pinasok yung gantong negosyo. Kasi unang-una, pinasok ko itong gantong negosyo is hindi ako humingi kay Lord ng prayer na dapat ko bang pasukin to. Siguro, kaya rin nangyari sa akin to, sa mga ganon, sinake na agad ako ni Lord na mali yung ginawa kong hakbang na negosyo. Kasi unang-una, naglabas lang ako ng sasakyan sa pangalan ko, pero ang naguhulog yung nagmamaneho. Sa kanya lahat. As in, wala akong nilalabas kahit piso. Pangalan ko lang yung nakataya dito. Yun nga lang, sa paglabas ko ng ganon, naapektuhan na ako ngayon. Monthly, nagsasuffer kami ng 18,900. Pero, ang inaabono ko lang doon, almost
2 to 3,000 lang. Kasi yung isang sasakyan, nakapag-boundary sa akin ng 39,000 monthly. Bali, abono lang ako siguro ng mga 2,000. Ang masakit lang dito, pag hindi naghuhulog yung driver ko, suffer talaga ako. Yung last month na hulog namin, yung sunweldo ko, negative. Hindi ako kumuha sa sweldo ng panghulog. Yung mga naiipon kong pera, sa sweldo ko, negative pa sa bills namin sa bahay. Tapos yung mga kinikita ko sa trabaho na extra income ko, nagastos ko na rin doon. Swerte nga, nagkaroon pa kami ng pambawon sa Malaysia. Pero hindi kami pa rin kami pinabayaan. Saka ano pa, isa sa yung pag-attend namin sa rally, doon ko na rin nakita yung sagot na hinihingi namin. Kasi yung isang pastor do, si Pastor Paul Stevens, yung preaching na is decision. Decision. Kasi wag tayo magdidesisyon ng sarili lang. Kailangan bawat decision na gagawin natin, dapat i-consult mo natin kay Lord. Yun din yung malaking bagay na tumama sa akin. Tsaka yung nangyari yung pag-uwi, daming aberya, buti nga sila may nakauwi ng maayos eh. Tumakbo kami, hinabol namin yung flight, yung baggage namin na laman may pasalubong na konti, pero karamihan yung puro marumi lang, yung naiwan. Pero kasi yung catch doon, yung binayad namin na excess baggage na 1.5, na mababaliwala na. Kasi iniwan na namin baggage kila Pastor Ace eh. Tapos yung baggage na iniwan namin, dadali nila, sabi namin kila Pastor na kung ano yung magiging bayad na ito, babayaran na lang namin. Tapos nagtanong kami kung magkano, may nagsabi yata sa amin, si Carmel yata, parang 3,000. Di sabi ko, dagdag na naman sa bayarin yun. Di ba? Pero kagandahan, pagdating nila dito, hindi na binayarin yung baggage. Nakuha namin ng libre na iuwi nila dito. Tapos si Karen na lang magsasabi ng iba. Ako na lang, para ka nakakasiwag sa'yo. Ayun nga, itutuloy ko lang yung sa problema namin. Ayun nga, lingid sa kaalaman ng iba na parang si Sister Lorena, milyon din ang utang. Pero siguro na-encourage din ako sa kanya dahil sabi niya, sis, kung ano man yung problema mo, sasagutin yan sa Malaysia, sabi niya. So pray kami ng Lord. Sabi ko, Lord, bakit parang wala dito yung sagot? Sabi ko, attend naman kami ng attend. Although may mga rin na pumapasok, pero yung sagot talaga parang hindi ko makita. Hanggang sa, ayun nga, kasi yung pinsan ni Joshua, ganun din, nakawan din ng kotse. So yung asawa nung pinsan niya, tsaka ako ang laging magkausap. Nagbabalitaan kami tungkol dun sa nangyayari dun sa carnapper na yon. Hanggang sa nag-chat siya sa akin, sabi niya, sumuko daw. Sabi ko, praise God, kasi ang sabi ko kay Joshua, okay lang na magbayad tayo ng ganong kalaki, basta makulong lang siya. Kasi ang mangyayari, paulit-ulit lang yung gagawin niya eh. Makakaano siya ng tao, makakapanloko pa rin siya. Yun nga. Tapos, nung time na nandun na sa yung kay Pastor Stephen na, bago yon nag-chat siya, sabi niya, ang kapal ng mukha ng babae, sabi niya, nakapagpiyansa na naman ng dalawa kasi yung warrant niya. Actually, patong-patong na pero yun nga, lumabas na naman ng 2 warrant. Ang sarap ng buhay niya doon, ayun yung sabi niya sa akin. So sabi ko, ano na naman to? Sabi ko, ina-expect ko okay na eh. Sabi ko, ano ba dapat ang gawin namin? Ito na naman, nagulo na naman yung isip ko. Pabago-bago eh, dahil nga sa mga okay na, biglang mag-chat yung asawa ng pinsan ni Joshua. Hindi ko alam kung ginagamit din siya ng demonyo para madistract ako. Siguro ganun na nga din. Tapos ayun, hanggang sa parang habang nagpipreach si Pastor Stephen, parang nawalan ako ng gana. Tapos hanggang yung patapos na, bigla siyang nag-pray. Yung pray niya, ayun nga na kung meron mga pinagdadaanan, yung sa long-term financial. Kasi kami nga, sa totoo lang,
years. Sorry. 5 years kami magbabayad nang hindi namin ginagamit yung sasakyan. Napakasakit kasi madalas hindi ang kagandahan dito, hindi kami pinagkukulang ng Lord. Pero ayun nga, may time na nag-negative pa kami sa sweldo na never nangyari, ngayon lang. Kaya ngayon nga, akala ng mga tao, ang tawag pa sa akin, madam. Hindi nila alam, madaming utang. Kaya okay lang, minsan napipikon ako sa kanila dahil madam. Marami naman. Minsan gusto kong syempre Kristiyano tayo, kailangan natin ng pagtitimpi. Tapos ayun nga, nag-pray siya, naramdaman ko yung Holy Spirit nung gabing yon, talagang lumapit ako sa altar. Hindi ko alam, parang yung prayer niya para sa amin ni Joshua. Ngayon sabi ko, Lord, eto na yung kasagutan. Sinagot mo na isurrender namin lahat, ikaw na ang bahala. Ngayon, nag-chat ulit na naman yung asawa ng pinsan nito, puntahan daw namin sa kulungan na naman yung babae, kausapin namin. Hindi ko na sinin. Kasi sabi ko, eto ka na naman, guguluhin mo na ako na naman kami, okay na kami. Kumbaga, susurrender ko na to. Kasi nung nakaraan na na-dismiss yung kaso namin, sinabi namin na surrender na, ayaw na namin. Pero, sa totoo lang, yung puso namin, hindi pa totally surrender yung ginawa namin. Kaya nung nagpunta kami ng Malaysia, doon ko talaga nakita or pinaramdam ng Lord na, wag na, tama na, ako nang bahala sa lahat. Ayun. Kaya, patuloy lang tayong maniwala, magtiwala sa Panginoon dahil hindi niya tayo pababayaan. Tsaka ito pa, yung nangyari sa amin bago pumunta sa immigration pa lang dito sa Pilipinas, grabe po, sobrang higpit dito. Ma-offload ako. Ako lang po mag-isa, biglang na-hold ako sa immigration. Lahat naman po ng tanong nila nasagot ko, hindi ko po alam kung bakit, anong nangyari. Si Joshua, si Epoy, si May, dire-diretso. Samantalang ako, 45 minutes po ako naka-hold. So ilang minutes na lang, boarding na kami. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung ano plano mo. Sabi ko, bahala ka na po sa lahat. Pero sa totoo lang, nawala na ako ng pag-asa. Sabi ko, baka ma-offload na ako. Okay lang, hindi to will ng Lord. Pero sa kabutihan ng Lord, nakahabol po ako. May mga taong ginamit si Lord. Siguro sa panalangin na rin ng mga kasama namin sa Malaysia, na ayun nga, alam ko nagpe-pray sila. Yun nga, thanks God kasi nakapasok kami dun nakahabol kami. Tapos yung pauwi naman po, aberya na naman. Grabe, ang ginawa ng Panginoon sa Malaysia ay napakaganda. Napakapangit naman ang ginawa ng kaaway sa amin. Dahil talaga napuspos kami ng Espiritu Santo doon. Pero dito, grabe ang kanyang ginawa. Pero syempre, bagamat may mga naiwan na pero thanks God, nakauwi din sila. Pero hindi siya nagtagumpay. Nakauwi kami ng maayos at ngayon nandito po kami sa inyong harapan. Sa Diyos po ang papuri, pasalamat. Hallelujah, napakabuti ng Diyos sa atin. Alam niya lahat ng pinagdaraanan natin. Hallelujah. Sabi nga, pinangaral din doon ni Pastor Tan, amen, the steps of a good man, steps are ordered by the Lord. Hallelujah, yun na talagang pagka, nakikita ng Diyos, naglilingkod ka, nagtatapat ka, pangungunahan ka niya. Pero hindi magiging madali. Katunayan, amen, na yung steps na yon, dinagdagan ni Pastor Tan na sabi, fight. Fight a good fight of faith. Amen. The steps of a good man are ordered by the Lord. Totoo. Pero, kasama rin sa paghakbanga, kanina sa paglalakad buhay Kristiyano, may labanan. Fight. Magpatuloy kayo lumaban ng magandang labanan. Amen. Sabi ko sa inyo, ang buhay Kristiyano hindi boring. Punta sa airport, okay, bigyan ka pa ni Pastor Mel. O sige. Di ba? Hindi. Talagang, kasi alam ng Diablo, spiritual warfare na may gagawing mabuti at makapangyarihan ng Diyos sa mga buhay namin. Kaya hindi niya ito, hindi basta-basta, sabi nga ng kano, the devil will just play a dead dog. Di ba? Pupunta pala sila, gustong lumago sa Panginoon, gusto makaranas ng magandang bagay, may gagawin pala doon ng Diyos na maganda. O sige nila, okay na. Okay. Hindi.
Hadlangan niya tayo. Amen? Hallelujah. Kaya alam natin, ang ginagawa natin, hallelujah, ay tama sa harap ng Diyos kasi kinokontra ng kaaway. Kinokontra ng Diablo. Praise God. Hallelujah. Yun ang nakita namin doon. Amen. Napakaganda. Praise God. Amen. Hallelujah. Magandang testimony. Sino pa? Hallelujah. Sino susunod? Amen. Yun ang mga isang mag-asawa. Amen. Hallelujah. Welcome natin. Ang mga Pascual. Hello, good evening po. Ako walang kwentong Malaysia o immigration. Pero nung dugtungan ko lang yung sinabi ni Karen, nung na-hold po siya sa immigration, isa rin ako dun sa nagpa-pray. Ang sabi ko kasi, Lord, hindi mo kami dadalhin dito nang gano'n na lang. Sabi ko, alam ko may gagawin ka. Kumilos ang Lord. Ayun nga, na nakaalis kami, nakarating kami ng Malaysia ng maayos. Sabi ko nga wala akong kwentong Malaysia, pero gusto kong i-share sa inyo kung ano yung ginawa ng Lord doon. Yung take away ko. Sabi nga nung sa preaching ni Pastor Paul Stephens, doon sa decisions. Kung ano yung status natin ngayon sa buhay, kung ano yung kalagayan natin ngayon, ito yung dahil sa maling desisyon natin. Kaya dapat bago tayo magdesisyon, sabi nga ni Joshua, yung naging desisyon niya lang sa sarili niya, hindi siya nag-pray o humingi ng tulong kay Lord kung ano yung pwedeng gawin. Pero ito talaga yung pinaka-take away ko, yung title nung sinabi ni Pastor, yung preaching ni Pastor, yung Miracle at the Pool of Bethesda. A short story, yung story po nun sa John 5 verse 1 to 8, about po to dun sa lalaking may sakit na for 38 years, isang paralitiko. Kasi pinaniniwalaan nila doon na kapag lumusong sila sa tubig at gumalaw, mapapagaling sila. So, yung lalaking yon since 38 years ng paralitiko, hindi siya agad makapunta doon sa pool dahil wala nga tumutulong sa kanya. Ang sabi ng Panginoong Jesus, gusto mo bang gumaling ka? Tapos sinabi nga nung lalaki na lulusong pa lang siya, nauunahan na siya. Kaya ang sinabi ng Panginoon, tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan. Sa segundo lang na yon na sinabi ng Panginoon, gumaling yung lalaki. Ngayon, ito yung nakatouch po sa... Maiyak ako. Sabi ni Pastor, anong miracle ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Whether 5 years ka na nagpa-pray, 10 years, 15 years, yung miracle na gusto mo, whether physical, gusto mong pagalingin ka, mental, emotional, financial. Kasi tayo may iba't iba tayong gustong mangyari sa buhay natin na miracle. It's between us and God. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Tapos nung nag-altar call na si Pastor, sorry, naiyak ako. Nung nag-altar call na si Pastor, doon ko naramdaman talaga na talagang ang init. Na-feel ko talaga yung parang merong nakayakap sa akin. Alam ko yung Holy Spirit na yung talagang nararamdaman ko, yung pagyakap niya sa akin. Tapos alam ko na magtatangs na ako, pero pinigilan ko lang kasi sumasakit na yung sikmura ko kasi ganun ako kapag malapit na, magtatangs na, sumasakit na yung ganito ko, pero pinigilan ko. Pero hindi man ako nakapagtangs, alam ko sa sarili ko na yung moving ng Holy Spirit talagang nandun. Tsaka yung sinabi ni Pastor Paul Stephen na yung talagang it's between you and God, yung miracle na mangyayari sa buhay mo pag naniwala ka sa Panginoon, isang click lang pwede mangyari. Kaya dapat yung faith natin,
sa Lord is andoon, hindi mawala. Yun lang. Sa Diyos po ang papuri. Ako? Wala tayong ano ngayon. Wala. Ano lang ako, nalulungkot lang ako nung pumunta ako na Malaysia. Isa lang ang priority ko ron eh, makapunta sa mga mag-anak ko sa Batong Cave. Hindi ako nakapunta. Pinagmamalaki pa naman ng mga best friend ko na high school na bakit di ako pumunta sa Batong Cave. Hindi ko rin nakita kamag-anak ko. Nalungkot ako. Hindi, sa akin, nangyari sa amin mag-asawa, hindi katulad na kilakarin pagsubok pagdating doon. Yung sa pagpunta. Nung gabi, ang unang pagpunta namin doon, nakahabol pa kami ng service nung gabi. Nung nasa likod kami, mag-asawa kami lakarin. Ang bungad agad sa amin nung pastor, about sa sledgehammer, about sa maso. Sabi ko, may problema kaya kami ng pastor na to? Eh kung sa kanya ko kaya ihataw yung maso. Kasi sa totoo lang, matagal na rin, akong naging bato. Kumbaga, may pinupukpok ang Panginoon sa akin, kahit anong gawin pukpok sa akin, hindi niya ako mapukpok. Hindi niya mabasag-basag yung puso ko. Matitili pa rin ako matigas, katulad ng paraon. Pero habang tumatagal, tatlong gabi, ang tumatak sa akin lalo doon yung galaw ni Pastor Rick Martinez. Kumbaga, kung makikita niyo siya gumalaw, yung powerful niya, lagi niya sinasabi yung bawat doon sa sledgehammer eh. Talagang durug niya ako. Nung ambot ang puso ko, sabi ko, Lord, kala ko pupuntahan ko lang wala lang. Alam ko masakit sa bulsa, gaya ng iba na mayroong pera, masakit. Pero ang mas masakit naman na narinig mo sa salita ng Diyos, na hindi ka kumikilo sa buhay mo, na nanatili ka lang sarili mo na kung ano lang comfort zone mo. Ako nanatili lang ako sa comfort zone ko, mali pala. Naging komportable ako, mali. Kasi gusto ko yung lagi yung ayoko na humakbang eh. Kasi alam ko paghakbang ko, pagsubok na naman. Takot ako sa pagsubok. Pero nung pagpunta ko ron, worth it. Kasi nga, yung paghakbang kong to, may dahilan ng Panginoon. Kaya nga habang nagpe-preach Pastor Rick Martinez, tumatak sa akin lahat yun. Ang ganda, sakit. Pero sabi ko, yung paghakbang kong to, yung binigay sa akin ng pagsubok ng Panginoon muli, nung binasag niya na ako, alam ko, darating ang panahon, darating ang oras, maririnig yung tinig uli dito na dating naririnig ng Panginoon nung una niya akong ginamit. Sa ngayon, hindi ko masasabi kung paano niya ako uli tatawagin, kung paano uli ako manalita, kung paano uli ako mananalangin sa harapan ng tao. Nakagaya ko. Kaya nga sabi ko, maririnig natin, yung pagpunta namin doon, gaya lang sa istorya ni Pablo, si Saul, hindi ko matanda ko sa Thessalonica, ilang beses siyang hinaharangan ni Satanas para makapunta ron. Pero ang ginawa ni Pablo, pinapunta niya yung mga tao na doon upang makarinig ng magandang balita. So lahat kami, narinig yung mga testimonya ng bawat isa. Yan ang magandang balita. Kung kayo gusto nyo umalis sa comfort zone nyo, yung pagpunta sa Malaysia, hindi lang dito. Mas mararamdaman nyo ang power sa Malaysia. Kaya ngayon, huwag nyo isipin yung gastos. Isipin nyo yung worth it na pagpunta nyo na maririnig nyo yung mga testimony ng mga pastor na ginamit ng Panginoon kung gaano kasira ang buhay nila. Lalo-lalo na yung mga pastor kung paano sila ginamit. Mga siraulo, mga adik. Nakita ko kung paano sila binago. Totoo nga sabi na hindi kailangan na manggagamot ang magaling na. Kailangan ng Diyos ang may sakit, kagaya natin lahat. Yun lang po, sa Diyos ang papuri. Maraming salamat po sa lahat. Hallelujah. Amen. Napakaganda ng ginawa ng Diyos. Hallelujah sa aming mga puso. Amen. Walang katulad na mga pangangaral. Yun nga, amen. Magandang banggit yan. Mga gawain na ginagawa ng fellowship natin. Amen. Minsan nasasanay na tayo rito. Lagi na, Sunday morning, Sunday night, Wednesday, midweek. Ganon. Amen. Hallelujah. Ngayon naman, nagbibigay ng bukas na pinto ang Panginoon, mga ganon. Hallelujah. Katulad ng conference natin dito. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ginagawa. Nakikita natin ng iba't ibang uri ng ministeryo na ginagamit ng Diyos para sa ating mga buhay. Hallelujah. Si Pastor, lagi lang dito. Hallelujah. Amen. Marami pang iba. Tulad natin pinag-aralan, nasa katawan, bahagi ng katawan ni Kristo na gagamitin at gagawin pagpapala sa ating mga buhay. Mga ganon. Amen. Kaya ako rin, naranasan ko. Gusto kong yung mga pastor natin dito na mga nakakasama ko sa Pilipinas, hindi nila, kumbaga hindi sila nakakapunta sa US, hindi nila nakikita ang ginagawa
ng Diyos sa fellowship natin doon, sa pinanggalingan natin, in a way. Kaya kaya sabi ko, punta tayo sa Israel. Sabi nga sa inyo, hallelujah, yun, 120,000 ang bawat isa. Amen, hallelujah. Pero pumunta kami ron. Hallelujah, nagsakripisyo yung mga pastor, isang pastor nangutang, amen, naghulugan. Sabi ko sa inyo, kailan tayo babalik sa Israel? Amen, hallelujah. Kailan tayo babalik sa Israel? Amen, at ang layunin ko rin noon ay kasi kasabihin natin ng mga pastor, US pastors, fellowship pastor, na pupunta ron. Amen, si Pastor Wayman Mitchell, 2019 yung buhay pa. Sabi ko, baka ito nahuli niya, gusto kong makilala. May makasama ng mga pastor, mga leader natin dito. See? Kasi nga bakit? Kakaiba. Amen, may iba. Hallelujah, hindi lahat ng ginagawa natin ay pare-pareho. Amen, hallelujah, kahit yung mga fellowship churches natin sa US, yun ay bahagi rin ng church ng Panginoong Yesus. Amen? Katawan ng Panginoong Yesus na pwedeng maging pagpapala, lalo na sa makapangyarihang paraan. Hallelujah. So sa Malaysia, plano kayo. Amen? Pag-ipunan nyo. Huwin ng Diyos yan. Hallelujah. I-effort nyo. Hallelujah. Kasi nga, makita nyo, iba. I wish na pwede ko kayong dalhin lahat sa US para sa Mother Church Conference. Pagkatapos noon, sa Presca Conference. Doon nagsimula ang ating fellowship. Kung kaya ko, pwede lang ba? Hallelujah. Pwede lang, gagawin ko yun. Walang problema. Kasi nga, yan, amen. Ito, small, small scale. Di ba? Ang pagpunta sa Malaysia para sa Malaysian Rally. Di ba? Hallelujah na ginagawa ng Panginoon. Okay, hallelujah. Napakaganda. Isa pa, amen. Hallelujah. Meron doon. Welcome natin si Sel Lorena. Amen. Hallelujah. Sinagot niya lahat yung pamasahe pabalik. No joke lang. Amen. Magandang gabi. Magandang gabi po sa lahat. Unang-una, yung nung nag-i-invite pa lang ako kina Sister Karen, kay May, kay Carmel. Nung nagsabi sila sa akin na hindi na sila makakapunta, talaga nalungkot ako nun. Pinag-pray ko talaga yun. Naiyak ako nun. Kasi sabi ko, ay, hindi nila maranasan kung ano yung naranasan ko doon. Sabi ko, ako na naman, kami na naman, wala man lang bago. Kaya noon, nung time na pwede na sila, kaya nagpasalamat ako sa Panginoon kasi alam ko may gagawin talaga ang Panginoon sa kanila doon. Kung ano yung naranasan namin, mararanasan nila. So yung pagpunta nga namin doon, maraming mga aberya, pero kumilos pa rin na Panginoon. Yung pagpunta pa lang, ang dami ng mga pagsubok. Muntihan na kaming masabon ni uwi. DA sana pagdating. Buti na lang na-cancel. Tapos, yung pag-uwi na lang, para short story. Yung pag-uwi namin, yun nga, naiwan kami ng eroplano. So yung mga, gusto ko lang sabihin na yung mga nagpaplanong pumunta doon, huwag kayong matakot. Kasi lahat, parang ibinuhos na ni Lord, parang preparation sa mga gustong pumunta doon. Kasi lahat naman yun pwedeng maiwasan. Kasi pwede naman sana kami mag-check-in online, pero hindi namin nagawa. Dapat hindi kami naiwan noon eh. So, hindi namin pwedeng masisilang sa bus dahil late na kami hinatid doon. Meron din sa part namin na mali, na hindi namin nagawa. Yung pag-ano nga namin doon, nagpapasalamat pa rin kami sa Panginoon dahil yung 5 nakapasok, kaming 5 naiwan, pero may iniwan siyang pastol. Si Pastor Ace naiwan sa amin, si Pastor naman na supposed to be, hindi na talaga din siya makapasok, pero milagro din sa Panginoon na nakapasok siya. Kasi nandun yung baggage namin, babayaran na naman niya ulit yun. Marami pa naman yung sa akin doon. Tapos yung takbo-takbo nga kami doon, grabe yung takbuhan namin doon. Doon na naman sa kabilang counter, sa kabilang counter. Hanggang sa wala na talaga, sabi sa amin, bibili na lang talaga ng bagong ticket. So yung pag-book pa lang namin ng ticket, nakailang book ako, ayaw talagang tanggapin yung card ko. Yun pa naman, 2 lang card ko na dinala ko na yung pang-international talaga na alam kong tatanggapin. Pero ayaw niyang tanggapin, 5, 6 siguro ako, parang
Yun nga, sabi nga ng pangaral doon, regarding sa sledgehammer, Satan uses his sledgehammer at your strongest. Yung time na yun, galing kami sa talagang sinubok yung patience namin doon. Grabe, gusto ko nang sumigaw. Parang nilalagnat na ako na, paulit-ulit akong book. Ayaw talaga niya. Kaya sabi ko, itry ko yung isa kong card, kaya lang naiwan ko doon sa kondo. Buti na lang yung kapatid ko, yung ate ko, hindi ko pinauwi ng gabing yon. Sabi ko, wag kang umuwi, bukas ka na umuwi. Kaya yun, nakasusi pa naman yung ko doon. Sabi ko, nandun yung susi ko, kunin mo. Nandyan sa ko yung isa kong card, picturean mo kasi yan ang gagamitin ko pag book. Kaya yun, yung Metrobank ko yung ginamit ko, yun, isang, at saka sa Agoda din time na yun, nagloloko din siya. Kaya buti na lang, binigyan kami ng wisdom ng Panginoon, pumunta talaga ako sa, first time kong nag-book noon sa China Southern Airlines. First time ko ding sumakay noon. First time din akong naiwan ng eroplano, ilang beses na akong umaalis. So, doon ako sa site na yun nag-book. Yun, nag-go siya doon sa card ko. Kaya talagang grabe yung namin, takbuhan talaga kami doon. Okay lang, wala nang kain, basta nakabook na kami ng Buti na lang nakakuha pa kami ng flight na kasi yung iba, June 2 pa. Kailan pa kami makakauwi? Tapos yung tirahan namin doon, saan kami titira? Kaya buti na lang may nakuha kami na 2 a.m. yung flight ng June 1. Tapos dating namin di ba nakapunta pa kami ng China kahit sa airport lang. At least nasilip namin yung China. Ang dami namin napuntahan. Ang mahal lang. Pero yung nakuha kasi naming flight, libre pala ang food. Nung dalawang sakay yun kasi connecting, di ba? Nung una, hindi kami nakakain kasi grabe talaga antok namin. Tapos ang iingay pa ng mga parang nagpapakain ng kalapate. Ayun, pero si Owe nakakain eh. Kasi sabi niya, is this free? Ganon agad siya. Nakakain si Owe. Kaya sabi namin, libre pala yun. Sabi namin, sige. Nung sa na kami sumakay sa yung pa Philippines na, grabe din ang lakad namin. Ang connecting nila, ang layo ng nila. Pero 1.5 lang kami sa China. Kaya dire-diretso talaga yung namin. Pagbaba namin sa aeroplano, dire-diretso na. Kaya yun, nung nag-serve na, di nakakain na kami. Wala kaming kain nun. Grabe kasi nagtitipid nga kami, wala na kaming pera eh. Kaya pasalamat pa rin sa Panginoon. God is good talaga all the time. Praise God. Hallelujah. Amen. Ang mahal ng trip nila sa China. Amen. Praise God. Amen. Yung kagandahan. Amen. Alam nyo, nakapunta sila sa Singapore, nakapunta sa Malaysia, nakapunta sa China. Wow. Praise God. May ganun din ang ginawa namin nung Israel trip. Dumaan kami sa Ethiopia. Kasama na ron yung free city trip sa Ethiopia. Yun ang kauna-unahang napangaralan ng Ebanghelyo, Christian outside of Israel. Hallelujah. At nauna ron kaysa pa sa Western Ethiopia. Napakaganda ng culture nila. Amen. At ganun din pabalik. Praise God. Amen. Alam nyo, maglingkod lang tayo sa Diyos na may katapatan, hindi mo alam kung saan kanya dadalhin. Totoo. Wala kaming pera. Wala kaming pera. Titipid nga eh. Totoo. Di ba, pare-pareho lang. Walang pera. Tipiran. Pag ngayon, mamamasyal doon, hindi ako sumasama. Ako gumagastos eh. Joke lang, amen. Di ba? Wala pero alam nyo, amen, hallelujah. Sabi nga natin, hallelujah, maraming pera Diyos. Amen, mayaman si Papa. At amen, hallelujah, kung gagawin natin ang kalooban niya, hindi nyo, hallelujah, napakaganda ng kinabukasan. Hallelujah, napakaganda ng hinahanda niya na mapakikita niya sa atin. Amen, hallelujah. Nagsisimula pa lang tayo. Eyes have not seen, ears have not heard what God has for us. Amen, for His people, for His children. Hindi mo alam. Hindi mo nakikita ng mata, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naririnig. Amen. Hallelujah. Ang kung ano gusto ibigay ng Diyos para sa iyo. Praise God. Ako, isa na lang. Hello eh. Amen. Sino gusto mong hallelujah. Si Carmel. Hallelujah. Carmel, gusto mo pa
Hallelujah. Amen. Praise God. Okay? And so, yun nga, napakaganda yung binanggit, yung sledgehammer. Totoo, inatake kami ng Diablo. Buti na lang narinig namin doon, kaya handa na kami lumaban. Fight a good fight. Di ba? Hallelujah. Play as a team. Hindi namin alam, maharapin namin yun. Sledgehammer. Ang Diablo may maso. Kung makipag-year. Gusto niyang gibain ang buhay mo, wasakin. Amen. Hallelujah. Pero sabi na, doon sa sermon na yun, ang Diyos mas malaki ang kanyang maso kaysa sa maso ng demonyo. Yun ang binigay niya sa ating mga kamay para wasakin ng Diablo at ang kanyang mga gawa. Ay, hindi libre, mga kapatid. Amen. Pabuhay Kristiyano, hallelujah, exciting. Hindi boring, maglingkod ka lang talaga sa Panginoon. Di ba? Amen. Hallelujah. Talaga mapapalabang ka na magaling. Maganda. Tinawagan ko agad si Pastor Alan Asir. Actually, si Jason Go. Yung kasi ayoko ng bother, ayoko talagang magabagin si Pastor Alan. Kasi alam ko, busy-busy na siya. May linggo, kinabukasan, katulad ko. Hallelujah. So, pero nirefer ako sa kanya. Kinausap ko si Jason, yung in charge ng, ng mga accommodation. Sinabi niya kay Pastor Asir, tinawagan ako. Amen. Hallelujah. And so, yun nga, sabi ko, sabi ko na, nakita na namin. Hallelujah. Talaga ito, labanan. Manalangin tayo. Nung sabi ko, punta kayo sa counter na yon. Amen. Manalangin tayo. Pinasabi ko, manalangin kayo, mananalangin kami rito. Nalangin kami, bind. Naman, sinasaway namin ng Diablo sa pananampalataya. Pagkatapos, nakapunta si Ron, tabi ni Pastor Ace. Pastor, kine-check in na kami. Sabi niya, praise the Lord. Tagumpay na. Hallelujah. Sabi ko, hallelujah. Praise God. Dumating sila. Sigaw ako. Nasa restaurant kami sa airport. Napasigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ingay namin. Yung pala, hindi pa tapos ang labanan. Amen? Hindi pa tapos ang labanan. Hallelujah. Amen? Yan yan. Amen? Hallelujah. Ayun ang maso ng demonyo. Ng Diablo. Itong patake. Amen? Pero, hallelujah. Kala ko nga magtatagal sila ron. Kala ko aabutin sila ron ng 6 months, 1 year. Kala ko magiging OFW na sila. Amen? Hallelujah. Pero kumilos ang Panginoon, nakita namin, meron 2 a.m. Sabi ko, kunin nyo na 2 a.m. para makauwi na kayo. Hallelujah, okay lang yun. Yun nga kasi mga kapatid, bakit? Maraming pera, Diyos, huwag tayo magalala. Ito mga pinagdaraanan natin, hindi na kami pupunta. Hindi. Bagay lang yan, kasi alam ng kalaaway, may magandang gagawin ng Diyos doon at sa buhay namin. I never heard a sermon like that. Kung narinig ko ron. Kay Pastor, sila sa decision. Ako kay Pastor Rica Martinez, issue sa buhay ko, nando. Oo, talagang puno ang altar. Talaga naman. Amen, hallelujah. So, yun. Hallelujah, amen. So, ngayong gabi, amen, hallelujah. Idadagdag ko na lang aking sermon, kukunin natin ang kaloob ngayong gabing ito. Hallelujah, amen. Kunin natin ito kasi naman, sa patotoo nila, ito ay koneksyon. Hallelujah, o konektado sa ating pakay. Hallelujah, ngayon sa time to grow. Kasi nga, ang title naman ito, papasadahan ko na tsaka ng time magre-review. Amen. Love, di ba sabi natin, love, hallelujah, bear. Sabi, ang pag-ibig, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Yan ang pag-ibig. Kanina, umaga, sabi natin, hallelujah, ay binabata, pinapasan ang lahat na kinakaya, ang lahat ng pinagdaraanan. Sabi ni Gil, the burdens of fellow Christians. Hallelujah, ang mga pasanin ng kapwa nating Kristiyano, hallelujah, ay ating pinapasan na, hallelujah, para tuparin ang utos ni Kristo, sabi rito, at ganun din, yun ang utos ng pag-ibig. Bear the infirmities of the weak. Kailangan natin pasanin ang mga, hallelujah, ng kahinaan ng mga mahihina. Sino rito may kilala kang kapatiran na mahina? Amen, hallelujah. Di ba? Kailangan natin pasanin, tulungan sila. Lalong-lalo na ang, hallelujah, mga mananampalataya. Ganun din, hallelujah, pasanin, hallelujah, ang mga pag-uusik sa ating buhay. Ang mga pagtuya sa atin, amen, hallelujah, nanggagaling sa sanlibutan ito. Diba? Sabi natin yun. Ganun din, amen, hallelujah. At, amen, at, pero Diyos sa pala, believes all things. Hallelujah, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Sabi dito, hallelujah. So, sabi rito, hallelujah, ni Gil, that are to be believed. Amen? Sabi, pinaniniwalaan yung mga dapat paniwalaan. Plural. All that God says in His Word. All His truth and all His promises.
Sabi, hallelujah, pinaniniwala, ang pag-ibig pinaniniwalaan ng lahat na dapat, hallelujah, karapat-dapat na paniwalaan. Hallelujah, yan ay ang, hallelujah, lahat ng salita na sinabi ng Diyos. Lahat ng katotohanan, lahat ng kanyang mga pangako. Amen. At yan mga kapatid, hallelujah, that is the believing the whole Bible. Sino naniniwala ka ito salita ng Diyos? Karapat dapat panampalatayanan. Karapat dapat paniwalaan. Hallelujah. Naniniwala ka na ito ay katotohanan? Hallelujah. Na ito, narito ang lahat ng pangako ng Diyos. Paniwalaan natin na ang, hallelujah, sa kanyang mga salita, ang kanyang mga katotohanan, ang kanyang mga pangako. Sabi, patuloy pa, sige. And even sometimes in hope against hope, as Abraham did, relying upon the power, hallelujah, faithfulness, and other perfection of God. Hallelujah, binanggit natin kanina, hallelujah, sa Romans 4:18, mga taga-Roma 4:18. Sabi, siya na sumasampalataya na nasa pag-asa, laban sa pag-asa, upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging ngayon ang iyong binhi. Ito ay si Abraham. Verse 19, at hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay, na gayon siya ay may mga 100 taon na. Sabihin nyo, 100 taon. May 100 years old na ba rito? Amen, hallelujah. Mukhang 100 years old. Pagkatapos patuloy pa, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Mga kapatid, ito nga yun eh. Kaya sinabi rin dito, ang pag-ibig, hallelujah, ito yung, ang pag-ibig na naninindigan kahit na sa mga parabang pag-asa na walang pag-asa. Di ba? Yan ang sinasabi rito. Even in hopeless situation, you still believe. Kahit na wala nang magagawa, wala nang pag-asa. Hallelujah. Di ba? Magtatagal na sila ron, hindi sila, titigil. Di ba? Walang magagawa. Sa problema na binanggit, ang tataka ko, binanggit nila, problema nila. Yung pala, masabi sa kaya pupunta to. Yung pala kasi nga, yung pinagdaraanan nila, sabi nga nila, yung katugunan, nandun pala sa Malaysia. Pero yun, hallelujah, ang dami mo nang lugi ka na rito, pagkatapos, hallelujah, naengganyo ka pa, naloko ka pa ni Sister Lorena na pumunta sa Malaysia. Gastos pa. Di ba? Punta ka ron. Hallelujah. Pagkatapos, nandun ka, binabagabag. Yung pala, ang sagot sa problema mo, makikita mo ron. Di ba? Nag-invest ka. Doon sa gawain ng Panginoon na hindi mo inaasahan. Di ba? Hopeless situation. Di ba? Pero sabi ka si Abraham at si Sarah. Amen? 100 years old. May nanganganak pa bang 100 years old? Si Sarah, 90 years old, hindi na problema ni Sarah. Ang problema ni Sarah, baog. Ano combination yun? Kaya sabi nitong halalin ng Bible, even in hope against hope. Kahit na sa pag-asa, laban sa pag-asa. Hallelujah. Kasi nga, wala nang maasahan. Pero dahil doon, amen, hallelujah, sinabi natin, paniwalaan na ang pag-ibig ay pinaniniwalaan ang mga dapat paniwalaan. Sino ba yun? Ang Diyos. Ang kanyang mga salita, ang kanyang mga katotohanan, mga kapatid, hallelujah, at ang kanyang mga pangako na ipinangako sa atin. Tatagpuin ko lahat ng inyong pangangailangan. Sino ba nagsabi nun? Amen. Katotohanan. Hallelujah. Sa Romans, nagpatuloy na naman sa Romans 4:20, Romans 4:20 and 21. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan. Sabi niyo, hindi nag-alinlangan. Tinignan niya yung pangako ng Diyos. Nakita mo yung mga lupain, bibigay ko lahat sa iyan. Ito sa mga binhin. Tumingin ka sa bituin. Bilangin mo, pag nabilang mo, ganyang karami ang magiging mga lahi mo. Tumingin ka sa dagat. Yung mga buhangin doon sa tabing dagat, ganyang karami ang magiging anak.
overage, amen, baog pa ang kapartner. Wala pang anak, wala pa. Kahit isa. Pero sabi dito, tindig niya yung pangako ng Diyos at hindi nag-alinlangan. Sa pamagitan ng hindi paniniwala o pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas. Imbis na ma-discourage, imbis na manghina, manglupaypay, lalo pang lumakas. Amen. Hallelujah. Lumaki gastos sa Malaysia, napaka-short na trip. Si Brother Jefferson at si Wednesday night, late na, offering na, katapos, hallelujah, hindi pa tapos ang rally, alas 6 ng umagang-umaga, ang flight nila, may gawain pa sa alas 9, alas 10 at alas 12, na-miss na nila. Pero doon, sapat na silang katagpuin ng Panginoon. Hindi na kailangan dumaan pa sa Singapore para makontento at masiyahan. O kaya mapunta ng China na wala sa plano. Amen. Hindi nag-alinlangan, kundi, hallelujah, amen, hallelujah, nang hindi pananampalataya, kundi lumakas na lumakas. Sa pamamagitan ng pananampalataya na niluwalhati ang Diyos. Amen. Kaya tiyempo talaga, sabi na po, amen, patotoo, niluluwalhati nila ang Diyos. Si Abraham, basahin nyo. Gada siya, amen, hallelujah, sasabihin ng Diyos, pagtatagpo sila ng Panginoon, gagawa ng dambana, gagawa ng altar at maghahain. Pinupurit, sinasamba Diyos. Sasabihin, babasahin nyo ang istorya ni Abraham, at doon siya ay sumamba. At doon siya ay sumamba. Wala pang anak, naghihintay. Wala pang pruweba, wala pang ebidensya. Niluwalhati ang Diyos. Verse 21, Romans 4:21, 4:21. At lubos na nananalig na ang Diyos na nangako. Sabi niyo, lubos na nanalig. Lubos na nanampalataya. Hallelujah. Sa Diyos na nangako, sa Kanya na nangako. Mga kapatid, amen. Basta, ngayon ko lang na pumasok sa isip ko, ang Diyos pala, hallelujah, ay Diyos ng mga pangako. Diyos, hallelujah, na gustong-gustong mangangako. Diyos na laging gagawa ng pangako para sa Kanyang mga anak. Gustong-gusto niya na magbigay sa atin ng mga pangako. Si Pastor Rick Martinez, ang patotoo niya, amen, naligtas ang nanay niya, 15 taon na, hallelujah, na naglilingkod sa Diyos, panalangin ng panalangin, yung mga anak niya, pare-pare, mga gangster. Puro gangster. Nababaril. Sabi niya, 5 beses na ako nasaksak, 2 beses na ako nabaril. Sabi niya, itong ngipin ko na to, itong 2 to, hindi ko ngipin to. Sabi nito, hallelujah, may bumunot dito na hindi dentista. Ibig sabihin, nagulpe, sinipa. Boom! Yung nanay niya nananalangin, pagkatapos tinugon siya ng pinangako ng Panginoon, hallelujah, gagawin kong mangangaral yung anak mo na yan. Kaya sinabi ng nanay niya sa kanya, oy, hindi na kita alalahanin. Hindi na kita imbitahin sa church. Hindi kita sasawayin. Kasi nananalangin ako, sinabi ng Diyos sa akin, tinawag ko yan na maging mangangaral. Magpastor. Yung nanay, wala nakikita mga gangster pa rin, na nampalataya, nanalig sa Diyos na gumawa ng pangako, may kapangyarihang makagagawa noon. Niniwala ka ba na ang Diyos may kapangyarihang makagawa? Saan? Sa problema mo, sa sulirahan, katulad ng mga patotoo na narinig natin. Kikilos. Amen? Hallelujah. Oh, katulad na rin kami, Sister Lorena, milyon na rin ang utang. Welcome to the club, di ba? Sino rito? Alam mo, laki ng problema, ang utang mo sa Bombay, libo-libo lang.
kapangyarihan ba? Naniniwala ka ba na ang Diyos may kapangyarihang magawa yung ipinangako niya sa iyo? Naku, ikaw maglilingkod. That's what matters the most. That's what matters the most. Tandaan nyo. He that, hallelujah, he fully, completely believed God, whom, hallelujah, made the promises that He's got the power to do it. Yun ang pinakamahalaga sa atin. Na tayo ay manalaluya, amen, manampalataya, maliligtas. Kapangyarihan ng Diyos. Manampalataya, sumunod, amen, tatagpo niya lahat ng mga pangailangan natin. Sa ikaw lang yon. Pagbigay ka, ibabalik, siksik, liglig, umaapaw. Amen. Salita ko ba yun o salita ng Diyos? Hallelujah, according to your faith, be it done unto you. Ayon sa iyong pananampalataya, hallelujah, mangyari naman, gagaling ka. Cast your burdens upon Him, for He cares for you. Ibaba niyo ang inyong mga pasanin sa Kanya sapagkat siya Diyos na nagmamalasakit sa iyo, hallelujah, at magagawa niya. Amen? Yun ang pinaka-importante. Yun talaga ang hallelujah, yun ang pinakamahalaga sa buhay. Na tayo lubos na manalig sa Diyos, na nangako, hallelujah, na siya may kapangyarihan, gawin ang anuman, amen, hallelujah, na gusto nating gawin sa ating mga buhay, na Kanyang ipinangako. 75 years old nang ipangako ng Panginoon kay Abraham na siya magkakaanak, na siya magkakaroon ng binhi kasing dami ng bituin sa langit. Amen. Hallelujah, mga anak na kasing dami ng buhangin sa dagat. 99 years old, wala pa rin. Pero hindi siya nang lupaypay, hindi siya nang hina, kundi lalo pang lumakas ng lumakas. Hallelujah. Sabi rito nga ng commentary, they were hoping against hope that God would find a way out. Diba? You know, mga problema, minsan para bang wala tayong, hindi na tayo pwedeng tumakas. Diba? Nandun na yon. Pag hinarap natin, patay tayo. Nandun ang kahihiyan. Diba? Nandun ang kawalan. Anong magagawa? Wala nang magawa tao. Akala niyo kriminal na pinaborong pa ng judge. Anong magagawa mo? Sino pa na? Diyos na nga lamang. Amen. Yun ang mahalaga. Pinakamahalaga. Na tayo manampalataya sa Diyos. Hallelujah, sa kawalan ng pag-asa, amen, patuloy na umasa. That, hallelujah, that in an impossible situation, hallelujah, God will make it possible. Diba? Hope against hope. So, hallelujah, sa imposible, hallelujah, ang Diyos gagawin yun na posible. Parang kontradiksyon, di ba? Pero yun ang totoo. Kasi nangyayari sa buhay yun. That God will make it happen. Na Diyos, mga kapatid, papangyarihin ang mga ipinangako niya, ang kanyang salita, ang mga katotohanan, hallelujah, na nakikita natin dito, na binanggit, hallelujah, na naipangaral, na nahipo ang puso mo at buhay, na ikaw ay nanampalataya. Ma'am, huwag ka lang mag-alinlangan. Mahal ka ng Diyos. God is the God of love. Love bears all things, believes all things. Tayo mukot manalangin. Mga matay nakapikit, uli na kayo ko. Salamat sa mga patotoo. Hallelujah, ng kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan ng kanyang mga salita na gusto niya salitain sa mga puso at buhay na narito. Sa iyo, kapatid, naniniwala ka ba na ang Diyos ang tatagpo ng mga pangangailangan mo? Narinig mo, hallelujah, at maaring nabasa mo sa Bible. Narinig mo sa mga Christian song, sa mga awitin, na ang Diyos ang tatagpo ng iyong mga pangangailangan. Na kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus, ikaw ay bibigyan niya ng himala.
na ikaw, hala sa mga iyong pinagdaraanan sa kahirapan ng iyong buhay, may Diyos na gustong tulungan ka. At yan ngayong gabi, pinananampalatayanan mo. Pero hallelujah, hindi pananampalataya ang pananampalataya kung hindi subok. Kung hindi sinubok. Nananampalataya ka ba? Pinaniniwalaan mo ba ang lahat ng bagay na dapat paniwalaan? Karapat-dapat na panampalatayanan. Mga salita ng Diyos. Ang kanyang mga katotohanan na iyong narinig, nabasa, maaari sa pamamagitan ng Espiritu. Amen? Salita ng Diyos, may mga inangking kang pangako sa iyo. Nadama mo na nangungusap ang Diyos, pinangako sa iyo, tinanggap mo. Naniniwala ka pa rin. Mga matay na kapigit uli na kayo ko, maaring narito ka, kapatid, kaibigan, hindi tama ang kalagayan mo sa harap ng Diyos. Maaring opposite ang mga bagay na ginawa mo, nag-alinlangan ka. Hindi ka nanampalataya, dahil diyan ikaw ay hindi sumunod, kasala ka. Maaring yan ay sin of commission, nakagawa ka ng kasalanan, sabi sa iyo, huwag mong gawin, ginawa mo, nagtiwala ka sa iyong sarili, katulad ng ating narinig, o hindi mo ginawa, inutusan ka ng Diyos. Alam mo mabuting gawin, hindi mo ginawa. Kaya ngayon, hallelujah, puso mo ay puspos ng pag-abag, paguluhan, buhay na malayo sa Diyos. Pero ngayong gabi, sa mga kasalanan na iyong nagawa, alam mo na hindi ka ayaya sa Diyos, na iyong ginagawa. Maaring hindi alam ng mga tao, ikaw lang nakakaalam sa karamihan ng iyong kasalanan. Alam ng Diyos. Alam niya ang ating mga nakatagong kasalanan. Ang ating pinagtatakpan, may binasapan. Na tayo lang, iniisip natin, nakakita ng ating ginawa. Alam ng Diyos. Pero ngayong gabi gusto mong magsisi. Gusto mong humingi ng tawad, manampalataya na ang salita ng Diyos na kung ikaw ay ipapahayag. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive you of your sin. Kung ikaw ay pagpahayag sa Kanya ngayon, diretso sa Diyos ng iyong mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na ikaw ay patawarin. Maaaring ikaw yan ngayong gabi. Kung may tama ang puso mo sa harap ng Diyos, itaas mo yung kamay, papanalangin kita. Pastor, panalangin niyo po ako. Kailangan kong maligtas. Ay, gusto ko ibigay ang buhay ko sa Panginoong Jesus. Gusto kong mapatawad ngayong gabi. Meron ba rito? Itaas mo yung kamay, papanalangin kita. Praise God. Hallelujah. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Buksan natin ang altar ng usap sa iyong Panginoon, sa hamon, sa mga patotoo, napakakapangyarihan. Na tayo, gaano man kalaki ang ating problema, handang tumulong ang Diyos. Meron siyang nilalaan. Hallelujah. Kung tayo, hallelujah, ay katulad ng Diyos. God is love. Na alam mo, iniibig ka niya. At kung siya iniibig mo, tulungan ka niya. Panampalataya ka lang. Halalabara, shikura, basanda, lalabara. There is nothing on earth I desire beside you.
mga buhay. Ikaw ang Diyos na may control ng lahat ng aming mga kalagayan. Kahit na ng aming mga problema. Jesus, Jesus, Jesus. Labarasanda, lalabarash. Suksukura-basanda, dekiyalabarash. Amen. Hallelujah. Manampalataya tayo. Amen. Pwede na kayo bumalik sa inyong upuan. Madali ang kukunin po natin ang ating offering. Hallelujah. Dito na po ang ating usher. Ngayong umaga, halanging gabi. Amen. Hallelujah. Amen. Po kayo. Amen. Narinig natin ang mga patotoo. Hallelujah. Amen. Salita ng Diyos pangako. Amen. Hallelujah. Huwag tayong matuloy na magtiwala sa magagawa ng tao. Sino rito tao ka? Huwag ka magtiwala sa iyong magagawa. Amen. Amen. Hindi yun ang, hallelujah, hindi. Praise God. Pastor na, matagal na akong tumibiyahe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You know, isang beses pa lang ako na, kami dala ni Mrs. Ganun din. The same experience. Kami sa kiosk, below 1 hour na pala, direject kami ng kiosk. Biro niyo yun. Kala ko, nag-check-in lang kami. Amen. Kasi tinireject ako. Kasi tingin ko sa, may isang oras pa tayo. Kami noon. Alam ko, ayaw lang nung checking dito. Alam namin na mag-check-in baggage ako. Pumunta na ako sa counter. So, sorry. Akala ko naman sila lahat lumulusot. Yung pala, below 1 hour na kami. Amen. Nag-relay ako. Tumakbo na ako mag-isa ron sa counter. Nakapag-check-in ako. Tiwala naman ako sa mga ito na alam nila ginagawa nila. Amen. Diba? Hallelujah. Ako rin, nakala ko, alam ko ginagawa ko. Kaya nila. Hindi nila kailangan direksyon ng leader. Yun pala, yung leader. Amen. Diba? But it happens. Nangyayari yun. Hallelujah. So sa mga pangangailangan mo, sa mga kakulangan, sa problema mo, huwag kang magtiwala sa iyong sarili. Sabi ito, abag-abag ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. Woe is the man who puts his trust in another man. O kabag. Amen. Hallelujah. Diba? Tayo magtitiwala sa mga, sa mga bomba. Tayo magtitiwala sa ating boss, sila magpapayaman sa atin, sa ating negosyo. Diba? Hallelujah. Sa mga doktor, na sila magpapagaling sa atin. Yun pala sila papatay sa atin. Amen? Hallelujah. Ang Diyos ang tatagpo ng ating mga pangangailangan. Magtiwala ka na, maglingkod ka na may katapatan. Amen? Katulad na ipinangako, hallelujah, mangyayari. Huwag kang manghina, huwag kang manglupaypay, huwag kang mag-alinlangan, manghawakan ka sa mga pangako. Hallelujah. Nas pinangako sa salita ng Diyos, hallelujah, ganun din, hallelujah, ang kanyang mga katotohanan. Kapag totoo, panampalatayan na natin. Amen? Hallelujah, panghawakan natin. So ngayong gabi, amen, magbibigay tayo, parang inuutusan ka ng Diyos. Ito gawin mo, panampalataya ka sa akin, pararamihin ko. Pararamihin ko. Hallelujah. Sino ka man? Praise the Lord. Hallelujah. Brother Dado, manalangin. Praise God. Tayong limukot manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan ka sa lahat, Panginoon. Patuloy ka namin paupurihan, pasasalamatan, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Panginoon, sa iyong pribilehiyo, Panginoon, na kami makapagbibigay, O God, Panginoon. Ay balik mo siksik, liglig, umaapaw, Panginoon. Walang sukat kalalagyan, Panginoon, ang magbibigay ng kanilang kaloob, Panginoon. Tithes man, Panginoon, offering, Panginoon. Patuloy ka namin, Panginoon, para salamatan, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, O God, Panginoon. Alam namin na kakatagpuin mo lahat ng aming pangangailangan, O God, Panginoon. Maging sa darating na revival, O God, Panginoon. Pangangailangan yung kakatagpuin. Maraming salamat, Panginoon. Pong samot na lang. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po sa inyong pakaloob. Hallelujah. Awit na din. We give, we bring. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy. I've been delivered. Praise the Lord. I've been
Hallelujah, Panginoon, napakabuti. Oh, labarasanda, labarasya. Oh, labarasanda, labarasya, kurabasanda. Panginoon, salamat sa ginawa mo sa aming mga buhay at puso. Napakabuti mo sa amin. Salamat sa iyong katapatan na bagamat kami nakakalimot at binibigo ka, ang iyong katapatan na tagpuin ang aming mga pangangailangan ay patuloy mong ginagawa. Tinutupad ang iyong mga pangako. Naangkin namin yan, Panginoon, patuloy. Binabasbas ko yan sa iyong mga anak ang pagtagpong sa kanilang mga pangangailangan, material, pinansyal. Sa kanilang mga problema, Panginoon, katugunan, Panginoon, at kalutasan na nagmumula sa iyong makapangyarihang kamay. Naangkin ko ang mga himala